Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At initiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ha? Balita ko, tuloy daw debate ni Bashir kay Windel. Kala ko naka-persona non grata na si Bashir sa punto por punto. Bakit siya nagipag-debate ngayon kay Bashir? Si Bashir ay persona non grata talaga sa punto por punto. Tama yon. Kaya ang gaganaping debate nila, harapan doon sa Tagbilaran. Harapan sa Tagbilaran. Pero sa punto por punto, talagang si Bashir, persona non grata na siya dito. Pati si Ali Javier, yung mga nanggulo nung panahon na ng aming inibitahan si Christian Prince. Yung aming inibitahan si Christian Prince na walang nagawa ang mga Muslim. Sabi lang nila, show me your face, show me your face. Sabi ko na nga, bro, atin simulan ng debate bro kasi naghihintay si Christian Prince bro. Oh, wag kang makialam dyan. Wag kang makialam dyan. Dapat pakinggan niya kami. Show me your face, show me your face. Ayan, natapos ang gabing yon. Umalis na lang si Christian Prince at wala na yan talakayan kasi wala sila ibang sinabi kundi show me your face. Show me your face. Kung ayaw ipakita ang muka, dapat sana niya na lang. Unawa, tinan nyo kami hindi namin pinilis Dino Diaz na maglabas ng muka. Si Dino Diaz ng Baptist, hindi namin pinilit na maglabas ng muka kahit nasabihin namin na maglabas ng muka, talagang ayaw niya maglabas ng muka, hindi na lang namin siya pinilit kasi karapatan niya yon. Karapatan niyang wag ilabas ang kanyang muka. Ngayon, meron namang siyam-siyamon. Meron namang siyam-siyamon na ganun din, ipagtalakayan din sa mga Muslim. Nakalabas ang mukha nun. O ba't di nyo magawang hamunin yon? Nakalabas ang mukha nun. Diba? Aaron John San Sebastian, nakalabas ang mukha ni Siyam-siyamon. O, ba't di nyo nagawang hamunin yun? Try nyo kaya, panoorin namin ng live, sabihin nyo, hinamon namin si Siyam-siyamon at magkakaroon kami ng debate ngayong petsa, ganito, sabihan nyo kami, ilalive pa namin ng debate ninyo ni Siyam-siyamon. Ilalive pa namin para mapanood ng aming mga viewers ang debate ninyo ni Siyam-siyamon. Nakalabas ang mukha nun. Di nyo na pinasabihin nyo na show me your face. Nakalabas ang mukha ni Siyam-siyamon. Sige na. Ba't di nyo gawin? Sinasabihan nyo si Christian Prince, show me your face. Ayaw niya malabas ng mukha, hindi mo nyo pilitin. May Siyam-siyamon na nakalabas ang mukha, ba't yun ang hamunin ninyo? Kung sakali mag-Arabic kayo, ibibisto kayo ni Siyam-siyamon. Mali ang pronunciation nyo. Sige. Kaya nyo hamunin si Siyam-siyamon. Tapos sabihan nyo kami, ipaalam nyo sa akin, miss kayo, bro, Jando, hinamon namin si Siyam-siyamon, tinanggap niyang hamon namin. Makakadebate kami ngayong buwan na ito.
at sa petsa na ganito, sa oras na ganito, manood kayo. Ipapromise ko sa inyo, manunood kami, ilalive pa namin ang debate ninyo. Ha? Na, sige lang nagkatangtang, oy. Wala na yung mighty van. What does it even look like? Pero, babao. Gamay na kayo na, gahi na kayo na. Yan ha. Sige. Malapit na debate mo, asahan ni Ahmad Domer, gamitin mo argument ni Sam Shamon at CP. Ay, hindi ako gagamit ng argument nila. Bakit? Happy birthday. Wait lang. Ay, naku. Happy birthday. I am now 42 years old. I thought you were 42 years old. Ha? I was once 41. Ay, 42 years old. Oh, sige, bye-bye na. Bye-bye na. What's your age now? At 42. Let me try to calculate my age. 2024 minus. I thought last Ay. time. Look at this. That's 42. I told you. He said 43. I just advanced because this year I am 42. Okay? I just advanced. Alright. What's this super glue? That's super glue. I putting it all over and all over again, but still, why you are too much using it, that's why it's guba. Wait, what's that white powder? That's not white powder. That's a dried glue. I thought it was a white powder. Teka. Yes, proceed na po tayo ngayon. Sabi niya dito, ano to? Ito lang ha. Gamitin ko daw ang argument ni Sam Shamon at CP. Hindi ko gagamitin ng kanyang argument. Unang-una, hindi ko gagamitin. Bakit hindi ako nanonood ng mga live nila? Ha? Hindi ako nanonood ng mga video nila. Bakit? Sobrang busy ko sa buong araw. Hindi ako nanonood ng mga video nila. Kung ano man ang gagamitin ko, doon ko na lang gagamitin. No? Ano gagamitin yung ano nila, yung kanilang video? Dito ako sa nalalaman ko. At sana, ang mga sagot sa akin ni Domer, with reference. With reference. Kasi kung puro rabibig, ay, wala na. Kumusta naman si Holy Bible? Anong Holy Bible? Baka si Holy Google. Sino ang tumawag kay Jesus? Ulitin ko po sa Mark 15:32 na hari ng mga Hudyo. Sa Quran kasi tinawag siya ng mga Hudyo na Mesiyas kasi nga makiriyon at sarkasam. Eto. Ang tumawag sa kanyang hari ng mga Hudyo ayon sa Biblia ay si Pilato. Nagalit ang mga Israelita. Balikan yung talata. Ito ating balikan talata sa Juan 19. Juan 19 ang sabi, yan, gumawa si Pilato ng isang karatula. Isang karatula at nilagay sa cross, ganito ang nakasulat, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Sino ang tumawag sa kanya? Si Pilato. At sinabi niya po niya, payag ba kayo na ikulong ko ang hari ninyo? Sabi ng mga Israelita, hindi namin yan hari. Sapagat ang hari namin ang emperador. Yan ang sabi ng mga Israelita, Ang hari naman ng mga emperador. Hindi nila kinikilalang hari ang Panginoong Jesucristo.
Ang kanilang kinikilalang hari, yung emperador. Ano nangyari? Baba. Nakasulat ito sa mga wikang Ebreo, Latin at Grego. Kaya sinabi ng mga punong pari kay Pilato, huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ha? Ako ang hari ng mga Hudyo. At balikan niya 21 sa ang salita ng Diyos. Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isulat nyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Ayan. Siya raw. So, sino ang nagsasabi na siya ay hari ng mga Hudyo? Ang emperador, ang gobernador Pilato. Ang tumawag sa kanyang hari. Yung sa Quran ninyo, ano to? Trying hard i-advance. Trying hard, naghahanap agad ng ng butas. Oy, trying hard naman yan. Huwag pangunahan. Sa Mark 15:32, si Pilato ba? Yes, si Pilato connected yun. Basta, tinan nyo ha. Ang Mark 15:32 dito ay cross-reference ito. Ha? Ito ay cross-reference sa Matthew 27 verses 15 to 26. Cross-reference din siya sa Lucas 23:13 to 25. Cross-reference din siya sa Juan 18:39 at Juan 19:16. Oh, Juan 18:39 hanggang 19:16. So connected siya. Ibig sabihin, iisang kaganapan lang ito. Hindi magkaibang istorya. Iisang kaganapan lang ito. Kung saan sinabi ni Pilato, ipako siya, lagyan ng karatula, nakalagay dyan, Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum, reklamo ang mga Hudyo. Huwag mong lagyan na siya ay hari ng mga Hudyo. Sabihin mo, sinabi niya na siya daw ay hari ng mga Hudyo. Ha? Kaya, kahit na anong gabi sabihin mo dyan, na pagliligaw, hindi uubra yan, kung sino ka man, Aaron John Sebastian, Mabili na? Okay. So, mali talaga ang unawa niya. May mga greetings ito na binabasa ko, mga greetings. Thank you po sa pag-greet po sa akin. Mali talaga. Oh. Kaya sana kayo dyan, huwag niyong sasabihin sa akin, natuturuan ninyo ako ng Bible. Kasi unang-una, kaya kayo nga nagsilipatan dyan sa Islam, kasi hindi nyo nauunawaan ng Bible. Kung nauunawaan nyo, manatisa na kayong Kristiyano. At dahil lumipat kayo dyan, hindi nyo nauunawaan ng Bible. Okay? So, salamat. Hanggang dito na lamang po dahil kailangan kong ubusin itong aking spaghetti. Baka kasi lumamig na eh. Sarap pa naman kumain, no? Yan. So, ayan ang mana natin dito, yung ating mga kasamahan, mga nanonood sa ating live. Thank you po sa inyo. Ating tingnan naman ito sa kabila naman. Sa kabila. Si Vicky Bonch Mercy, happy birthday. Jando Alabado. Si Angelina Villanueva Peña, happy birthday bro JD. God bless you po. Good health always bro JD from Bernardo Ibar Sabal. Sabi naman dito ni Nida Rejas, good day Brad John, watching from New Zealand. God bless. Sabi naman dito ni, nandito pala si Common Sense TV. Happy 28th birthday, aba 28. Ginawa akong bata ng kapatid ko. Okay, thank you. 28 ulit ako. Randy go. Hindi, bali. Ano to?
Ano ba dito? Oliver Paragosa, bro. Gandang tanghali. Gandang topic nila ni Bro Wendell. Sana ang SDA magbigay ng references para patunayan baka history lang ng Marites. Dala niya baka pupunta sa aral sabat pagkaon. Baka ambak-ambak na pud na. O, walang. Nasa kanila na yun kung ano mangyayari sa kanilang talakayan. No? Basta tayo, go lang tayo sa ating, sa ating mga, si Holy Google, hindi na naparamdam sa akin si Holy Google. Hindi na nagparamdam. Naghamon yun, pero tila yata walang nangyari sa hamon niya. Saan nababasa si Pilato nagsalita sa Mark 15:32? Okay? Sabi niya, saan nababasa si Pilato nagsalita sa Mark 15:32? Okay. Tingnan natin sa Mark 15:32. Nagsalita daw si Pilato. Tingnan natin ha. Bakit ka lang nakapokus sa sa 15:32? Sa 15:1 pala binabanggit na pala si Pilato. Ikaw talaga? Binabanggit na si Pilato. Mas maganda ating basahin ng kabuuan ng Marcos 15. Hanapin mo si Pilato. Andyan lang si Pilato, hindi nawawala. Cross reference yan eh. 15:1, basahin natin nyo ha. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudiyo, mga tagapagturo ng kautusan, at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudiyo. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. May Pilato na. Nang naroon na sila, tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudiyo? Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Kayo na ang nagsasabi. Maraming paratang ang mga namamahalang pari laban kay Jesus. Tumawag. Hello? Hello bro, kamusta ka na bro? Okay na bro. Happy birthday bro. Thank you. Birthday. Bro, bumalik na ako sa Katoliko bro. Ang mga sa Katoliko, very good. Welcome sa Katoliko bro. Binyag naman ako ng Katoliko, 2003. Ano ka dati? Ano ka dati? Nabinyagan po ako sa Katoliko, umalis na po ako sa Born Again Mormon. Born Again Mormons. Opo, binyagan po akong Katoliko, 2003. Congratulations bro at welcome to the church. Opo, sarap na po magsimba. Nakinig ako para ni Father Kapos sa simbahan. Meron ka tanong bro? May tatanong nga bro, bakit hanggang ngayon po? Wala pa po ako syota, nagsisimba naman po ako. Ha? Wala pa po ako syota hanggang ngayon, nagsisimba naman po ako. Basibog no kagsimod. Baka torpe ka, hindi ka marunong magsalita. Hindi ka marunong maligaw. Opo. Yan problema dyan. Hindi naman yan lalapit sa'yo kung marunong ka lang sana manligaw. Oo nga, hanggang ngayon wala pa ako syota bro. Pasensya ka na, hindi ko yan problema kung wala ka pa syota, no? Oo nga po eh. Ayan. Nanonood po ako sa inyong live. Nanonood po ako sa live nyo. Okay, thank you bro. Sige bro. Bye-bye. Bye-bye. Alam nyo, sa pagliligaw, ako dati, torpe din ako dati. Mahirap sa akin yung magligaw. Pero yung kaibigan ko, si Richie Sanchez, sabi ni Richie Sanchez sa akin, na, alam mo bro, ganito yan eh. Yung panliligaw, sa simula lang yung mahirap, pero once nagawa mo na yun, magtataka ka na lang. Dahil kung sino na lang ang liligawan mo. Sabi ko, tindi ka ha. Grabe naman yan. Sabi niya, totoo yun. Sa simula lang mahirap yun, pero pag once nakapagsalita ka na, parang yung bibig mo, masasanay siya. Madali ka makapagsalita ka sa kahit sino, pwede ka mag-I love you kahit di mo siya mahal. Sabi ko naman, grabe naman yan, napaka-precious ng I love you, sasabihin mo sa hindi mo, dumating talaga yung panahon talaga na naintindihan ko na siya. Dumating yung panahon na naintindihan ko na siya. So, talagang ganun lang yun, sa simula lang yan. At kung gusto nyo talaga na magkaroon kayo ng yung very sa catch up sa girls, huwag kayong magpahangin, huwag kayong magmahangin.
no? Yung masyadong mayabang, ayaw ng girls yung mga mayabang. Ano pa? Ayaw din nila yung sobrang sobrang maginoo. Yung sobrang maginoo? Maginoo, pero medyo... Ayaw nila yung sobra sa maginoo. Baka sila ay mabato sa sobrang pagka maginoo. Yung balance lang naman. Balance lang, no? Balance lang. At halimbawa sa inyong klase, sa klase ninyo, meron kang crush sa classroom ninyo, di ba? Kung gusto ko mapansin, naging love advisor ako yata. Ba naman to? Kung gusto ko mapansin ng girl sa classroom ninyo, eto ang kailangan mong gawin. Kailangan maging bida ka sa klase. Sa paanong paraan? Sa kalukuhan ba o sa kabutihan? Siyempre sa kabutihan, mag-aral ka. Pag may tanong si teacher, hands up ka agad. Ma'am, anong sagot? Ibigay mo ang tamang sagot. Hindi yung hands up, walang hands up, di mo alam ang tamang sagot. Ba't ka hands up? Anong sagot mo? Ma'am, hands up lang yun, practice. Hindi pwede yung ganun. Kailangan alam mo ang tamang sagot. Para pag lagi nakikita ni crush na ang galing-galing mo, ang talino-talino mo, kasi nag-aaral ka, lalapitan ka nun. Wow, tindi mo naman, pre. Ang ang galing mo sa klase kanina. Talino mo naman. Sabi mo kagad, ba hindi po. Ako'y nag-aral lang. Sa totoo lang, ang dahilan kung ba tayo nagiging bobo sa eskwelahan, kasi sa katamaran. Totoo yun. Kung tamad kang mag-aral, talagang kulelat ka sa klase. Pero kung masipag kang mag-aral, never ka makukulelat sa klase. Tandaan nyo yan. That's the fact. That's the reality. Ang kalaban ng estudyante, katamaran. Katamaran. Halimbawa, mathematics. Dati, nung ako'y high school dati, ang pinakaayon na subject ko, yung mathematics tsaka yung science. Ha? Alam nyo kung bakit? Pag dumating na ang mathematics at science, yung kaluluwa ni teacher lumalabas na. Gumagano. Sa madaling salita, naduduling na ako't inaantok. Yun. Kasi hindi ako interested makinig. Nakatulog ako, nakanganga pa ganun. Sabihin naman ni teachers, di ka nagwakwak gabi. Yun ang nangyari. Pero ngayon malaki na ako at may anak na ako si Rafael. Meron siyang assignment sa mathematics. Dati module pa dati. Pandemic module. Yung problem solving niya, tinatry ko sagutin. Talagang sagot na sagot. Kung hindi ko alam ang sagot niya, nunod ako sa YouTube ng tutorial. Decimals, paano masagutin ito? The same example sa kanyang assignment, the same example. Titignan ko kung saan kinuha yung mga numero, saan yung ginagawa, saan kinuha yung numero, tapos bakit in-add, saan to kinuha. Ito yung answer. Sinubukan ko. Try ko kaya, Paglabas ko ng answer, tinan ko yung multiple choice. Andoon ang answer. Pag in-answer ko, pagtingin ni teacher, correct. Tingnan mo, ako pa yung sumagot. Doon ko na-realize, ngayon malaki na ako, may anak na ako, doon ko pa na-realize na madali lang palang mathematics. Totoo yun. Totoo yun. Doon ko lang na-realize na madali lang pala ang mathematics kasi noong una, akala ko pag mathematics talaga sobrang hirap. Akalain mo naman yung problem solving. Ilagay mo pa yung yung problem solving mo doon sa likod ng paper. Napakahirap sa akin yan dati, pero nung malaki na ako, inunawa ko, hininang ko ng tutorial doon sa saan kinuha yung number, saan kinuha, bakit ito ganito, ba't ito ganito, saan ito kinuha. Nauunawaan ko, tinry ko sa assignment yung answer nandoon sa multiple choice. Gusto mo maging bida ka sa babae? Try mo yan. Maging magaling ka. Matalino ka. At tinitiyak ko sa'yo, yung babae na mismo magpaparamdam sa'yo. Grabe. Grabe talaga, grabe. Sabi naman ni
Francis Casiao. Hindi totoo yan, bro. Ang unawaan lang nila sa Islam basta dami asawa, sobra saya, sabi ni Julio Valiente. So hindi yan totoo, bro, sabi ni ni Francis Casiao. Hindi ko lang ano sinasabi, hindi totoo. Eugene De La Rosa, same bro, XD. Mature na kasi bro ang mga bata kasi estudyante, gusto lang maglaro kaya naboboard sila. Isa yon, no? Gusto talaga mo sila talaga maglaro talaga sila kaya sila naboboard sa mga ganyang klase. Pero mas maganda talaga na talagang meron talagang magano sa kanila, magtuturo paano ginawa ito. Ngayon ko lang na-realize, ilang taon na ako, 40 anyos, dito ko lang na-realize na madali lang palang mathematics. Akalain mo? Sana noon pa lang naunawaan ko na ito. Siguro kung naunawaan ko ito dati, malamang ang grado ko, mga 90, 80, wow! Kaso hindi ko ito naunawaan dati, kaya ang grado ko, 7. Galit na galit si Erpat, tsaka si Ermat. Naalala ko dati, college ako. Ito, totoo to ha. Sa buhay ko ito ha. Ako nag-aral ng college sa Misamis Institute of Technology sa Bañadero, Ozamis City. Ang kurso ko doon, Bachelor of Science in Marine Transportation. Ako lang yung best MT sa klase namin na hindi marunong lumangoy. Ako lang. Ako lang. Ako lang yung BSMT student na takot tumalon sa malalim na tubig. Totoo yun. Kaya pag ako tumalon, may dala akong lubid. Tatalon ako sa gitna, may dala akong lubid. Bakit? Yung lubid na yun nakatali doon sa gilid. Pasaka hindi ako lumutang, hihilahin ko yung lubid para makapunta ako doon sa malapit. That's the real me. Ano nangyari? Exam na, labas na yung grado. Tinanong yung classmate ko, 2, 3, 2, 1. 1! Sabi ko. Tapos yung akin, sinipit-sipitan ko lang. Ganda ng grado ko 1, 2, 3. Hahay! Pagdating ko doon sa office ng mama ko, tinanong ko ng mama ko, ano grado mo? Laki! Ano yun? 5? yung mama ko napahiya sa opisina. Kasi talagang sinigaw ko pa. 5! Yun ay dahil sa nasa kukote ko dati nung ako'y nag-aaral pa. Akyat sa bintana ng kapitbahay manood ng Ultraman. Yun, lagot. Nang dahil kay Ultraman, Ultraman Jinda? Kamuntik na maging Ultraman Jando. Pagkagabi, hindi makapag-study. Bakit? Nood Eugene. Kasagsagan nyo ng ng Anime Resurrection Mga ganun mga pelikula. Inspector Gadget. Kaya yung grado ko, sinigaw ko pa, Mama, yung grado ko, 5. Totoo yan. Ganyan ako dati. Na-realize ko lang, madali lang palang mathematics nang ako'y may anak na. Pinata na yung anak ko, doon ko lang na-realize na madali lang palang mathematics. Kung alam ko lang sana, noon pa, ginawa ko na. Ang mama ko ay major mathematics, sabi niya hindi daw mahirap ang math. Kasi kung alam mo ang formula, madali lang. Ang mahirap ang memorizing tulad ng course na nursing. Kasi kailangan mo talagang memorize ang lahat ng parte ng katawan, pati doktor, mahirap din yan. Pati Power Ranger Bojando, isama mo na.
kilala ko yun. Oh. Actually, nung naglabas ang Netflix ngayon lang, bago lang, isang episode lang ng Power Ranger, yung dating karakter sina Billy pa rin, silang Zack pa rin. Aba, tuwang-tuwa ko. Parang, wala akong nagbalik sa aking kabataan. Totoo yan. Ayoko magsinungaling sa mga tao, totoo yan. Para makilala nyo ako, no? Kung ano ako dati. Ganyan ako. Nung lumabas talaga, bago lang sa Netflix, Mighty Morphin Power Ranger. Lumabas yun, matanda na si hindi na pasama sa palabas si Trini at saka si Tommy kasi in real life patay na talaga sila. Si Trini na aksidente sa kotse, si Tommy naman nagbigti. Oh. RX Mask Rider Black, alam ko yun. Sabi ni Mike Castro Soriano, Mask Rider Black o RX, Mask Rider Black, alam ko yun. Ano ba naman to? O kaya ako dati, dahil sa ganyan ang isip ko, laro lang, puro enjoyment, puro entertainment, resulta ang grado ko sa high school, 7. Oh. Nakarating lang ako ng 80, tuwang-tuwa na ako, grabe. Totoo yun. Pero ngayon, pag yung anak ko nagkaroon ng 7, galit na galit ako. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ako galit na galit ngayon sa pag anak ko nakakuha ng 7? Kasi naalala ko dati yung ano ko eh. Yung ako, dati. Yung grado ko, 7. Laliman ka. 75. Sabi ng mama ko, ikaluyan lang kasi maestra. Kaluyan lang kasi maestra. 75 para ka makapasar. Ganyan ako. Tapos ngayon, kaya ako nagagalit kasi ayaw ko yung anak ko matulad sa akin. Ayun na anak. Ngayong alam ko na. Alam ko na. Kung bakit dati stricto si papa at si mama. Na? Hindi ko makalimutan talaga yung nandun si mama sa Oksuda. At tanong siya sa akin, anong grado mo? Anong grade mo ngayon? Kasi first exam yun eh. Sinigaw ko pa talaga sa Oksuda, 5. Si mama, napahiya si mama. Nagtawanan si na Ate Bibi. Ate Bibi Caminyo. Si Ate Juby, Ate Juby, nagtawanan talaga sila. Si Ate Gingging gumantaron, si Kuya Zamora gumantaron, si manager, hindi ko alam ano pangalan ni manager. Oh. Nagtawanan sila nang sinabi ko na ang grado ko 5, sinigaw ko pa talaga. So, ganyan ako dati nung ako'y sa kaya doon sa nagpapa-advise sa akin, ilang taon na rin siya sa Katoliko, wala pa siyang syota, hindi ko problema yan, torpe ka kasi. Okay, so hanggang doon na lamang po dahil kailangan ko na malamig na yung spaghetti ko. Kanina kinuha ko ito, umuusok pa ito ngayon, ewan ko, malamig pang simod sa iring dito. Okay. Paalam na po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood sa aking entertainment na nangyari. Okay, at paalam na po sa inyong lahat mga kapuntos dyan. Sabi ni Why is others saying that this is demonic? No, that's not. Why is others saying about it? And the others. That is why I don't want you to watch it while they are they knew it. Okay, so sabi niya ni ayun dyan, Maya 15:31 ang dating Biblia na tinupay. Basahin mo sino punong palit yung tukoy dyan, si Poncio Pilato po ba? Bro, ano ka ba naman? Pag sinabing Pangulong pare, yan ay Israelita.
Si Poncio Pilato, gobernador ng mga Romano. Gobernador ng mga Romano si Poncio Pilato. At saka, hindi nila kinikilala si Jesus na hari. Kasi kung kinikilala nilang hari si Jesus, dapat sana iginalang nila. Hey, you just relax. Okay? Dapat sana, ano sila? Ano ba tawag dito? Dapat sana, kung hari nila si Jesus, dapat sana ginalang nila. Gaya ng kanilang paggalang sa emperador. Tingnan nyo kung kinikilala mong presidente ang isang tao o hari, halimbawa, pununtahan tayo ito ni BBM. Sino yun? Si Marcos, Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos. Halimbawa, punta tayo ni BBM dito, Sa akin punta tayo ni BBM dito, dahil kinikilala mo siyang presidente, igagalang mo siya. Pero kung hindi mo siya kinikilalang presidente, hindi mo siya gagalangin. Totoo lang. Totoo? Kung sakaling dumalaw si BBM sa inyo, at kinikilala nyo siyang presidente, sigurado ako, igagalang nyo siya. Pero kung hindi nyo siya kinikilalang presidente, sabihin nyo, dito sa amin, wala kami kinikilalang presidente dito. Kung ganon, hindi nyo siya igagalang. Handaan nyo yan Ganyan lang kasimple yan. Very simple logic lang yan. Tapos, kagaya din sa Quran, sarkasang pagtawag. Bro, yung sa Quran ninyo, bro, hantayin mo na lang yung mag-usap kami dalawa ni Domer, wag mong pangunahan. Kasi nararamdaman ko sa iyo, Aaron Jan San Sebastian, humahanap ka ng paraan para maglabas ako ng ng aking ideya, hindi ba? Iba yan ang ginagawa mo, Aaron Jan San Sebastian? Naghahanap ka ng paraan para maglabas ako ng ideya ko. At yung ideyang yun, paghahandaan ni Domer. Sa totoo lang, hindi siya kailangan maganda. Alam na yung mga gagamitin ko Di ba? Sa totoo lang, si Domer, di na kailangan maghanda yun kasi yung tingin niya na gagamitin ko, pinag-aralan na niya yun. Huwag ka na mag-alala dun. Huwag mo na lang pangunahan. No? Para pinaparamdam mo sa akin na hindi naganda si Domer Huwag mo paramdam sa akin yan. Huwag mo pangunahan. Hayaan mo na lang, dumating yung araw na yun na kami magkausap ni Domer. No? O ni Esquilona. Hintayin mo lang mangyari yun. Sa history bro, ang Israel gisakop sa Roma, ang gobyerno naggunit nila kay si Pilato. Sa Pilipinas, gisakop ta sa Espanya ang atong gobyerno kay mga Espanyol. Karon wala pa sila na nang hawa dire. Maulagi ang mga protestante ba? Sige, basa sa Biblia ba? Tapos wala kabalo sa istorya. Ako lang, hindi si Domer. Bro, kasamahan mo si Domer bro, kaya wag mo akong pangungunahan. Kasi once sinagot kita sa mga alegasyon mo, once sinagot kita, magagamit ni Domer yon. Once sinagot kita, magagamit ni Domer yan. Kumbaga, indirect format, tinutulungan mo si Domer. Wag ganyan bro, hindi maganda yan. Maginong pag-uusap ang mangyayari. Maginong pag-uusap. Huwag kang mag-espiya. Para ka nagmamaritis dyan Huwag kang mag-espiya. Pinaparamdam mo sa akin na pinatutulungan nyo ako ni Domer. Huwag mong gawin yan. Alam ko yung gagamitin mo. Alam pala, di huwag mo na itanong. Alam mo naman pala, di huwag mo na itanong. Yung time nang dumating yung araw na yun. Tayo nyo na lang, dumating yung araw na yun, huwag mo na lang itanong.
At malamig na yung spaghetti ko. Okay bro, naintindihan mo yan? Aaron John San Sebastian? Sana maintindihan mo. Huwag mong uunahan. Kasi hindi maganda yan. Mayroon kami paghaharap na mangyayari. Ngayong December 2, huwag mong uunahan. Okay ba yan? Yan ha. Pag may mangyayaring talakayan, huwag niyong uunahan. Okay? So, hanggang dito na lamang po tayo. Yung Israelita ba hindi Hudiyo? O sa nababasa, hindi sila Hudiyo? Yung Israelita ba Hudiyo? Yung Israelita, bro. Ano ka ba naman? Si Pilato ang hindi Hudiyo. Romano si Pilato. Magandang tanghali, bro JD. Pananghalian na, bro JD. O, yun na nga. Nanghalian na tayo rito. Okay, paalam na po sa inyong lahat. At bro JD, wala bang katikismo dyan ngayon? Meron katikismo. Actually, nakalive po yung aking punto por punto bisdak. Kanina pa po yan. Mga alas 7, nakalive. Hanggang ngayon, nakalive ang punto por punto bisdak. Tingnan nyo ha. Mukhang si Padadawin na nagsasalita ngayon eh. I-prepare ko na ito. Okay, so Padadawin nagsasalita nga. Ating silipin yung ating nag-ano na pala si Padadawin, ano na siya. Ating silipin ha. Ito na. Darwin. Ito, paano ko sa inyo ito? Para makapanood din kayo ng ng sacramental blessing. So karon, mag-bless ko sa inyong religious items ha. Lasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Jesus Christ our Lord. Tanan ninyong salt is holy and exercise salt. Okay? The blessing of water. You creature of God, water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. O God, who for man's salvation, those distant wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm, it sets homes in joy, spirit of goodness, and air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin yung tubig, salt and yung tubig. The Lord be with you. Author of the invincible strength, and King of conquerable power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the big enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it to the your sweetness. Wherever the sprinkle in your name, the devil's infection cease. Venomous turbo driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever.
ang tanan yung tubig ay holy and exercise water. Sunod, ato i-bless ang inyong oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, he cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Lazarus power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driving afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when things is sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of evil man made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his own serpent, through Christ our Lord. Ang inyong olive oil, holy and exercise oil. Sunod natin i-bless ang incense, candles, rosaries, Bible, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, and all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant down your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that we will henceforth use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, maintain and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. So lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na yan, and then gagamitin nyo yan sa yung oil is consecrate yung mga senses ng mga anak ninyo bago matulog po. And then yung asin, four corners sa bahay, lagyan nyo ng asin. It is a spiritual and physical protection. Ito po ay extension of the sacraments. I hope you will go to the sacrament because sacraments are greater than sacramentals. Amen? At yung mga, mamaya, lalabas po ako, mag-exercise po ako ngayon, lalabas ako mamaya para mag-anointing of senses and then anointing of the sick. Yung mga hindi na makalangkad, bibigyan natin ng Eucharist, ang katawan ni Kristo. Sa mga grabe yung sakit, mga kapatid, every day mag-receive kayo ng communion. Yung katawan ni Kristo po. Araw-araw po. Dahil si Kristo na po yan ang tinapay naging katawan ni Kristo. Because of the power of consecration. Natutuwa ba kayo ngayon? Tulungan nyo ako sa slogan natin, ha? Lagi kayong nanonood sa atin. So, kung inyo kong paliton, son, asa ka, son? Amo kang pre, sohon. Son, asa, son? Unya, tabangi ko sa slogan, ha? Kay pinaagi ni ini. I hope ma-inspire ta ni ini nga dili na mo baligya sa tong buto. Unya na ko'y exercise, nag-react gahapon, bawag naaba sila karon. Naa sila? Naa mo? Wa pa mag-react? Wa? I hope din na mag-react, no? Gahapon. I hope din na siya mag-react ron. Gahapon nag-react. Pero na-okay ra siya. Ay, salamat sa Diyos. Isa sa mga exercise natin mamaya, no? Pero huwag kayong matakot, ha, kung may mag-react man ngayon, katabi ninyo, no? Huwag niyong videohan, no? Lalo-lalo na kung magsimula na tayo. So ito slogan, kung inyo kong
Tinuod? Balik ko na ba? Kung inyo kong paliton. Kusga ko na ba? No. Kung inyo ming paliton. Sige, mag-video ta ha. Mag-video ta. Apel ko. Pwede man di makuha. Walang ko'y apel. Okay. Nakuha kayo mo tanan. Kusang banon ba? Sus, kung magkahiusa lang katawan sa Diyos, nindot ka itong Pilipinas. No? Kaya may tabo God. Kung may tabo God, kung mamalit sila, di sila magsalig silang sweldo. Pero kung di sila mamalit, dako kay nag-impact. Kaya mahimo na silang kontento silang sweldo. Amen? Balik sa kuno. 1, 2, 3, go! Tinuod? Okay, 1, 2, 3, go! Tinuod? Yes! So, salamat ninyo ha. Kay honestly, hinahinay nagkabuka ang mga tao. Ang uban po nakurat, well and good. Kaya kung doon na lang ko'y 10% sa tibok Valencia nga ma-convince, enough na mo papriso sa kandidato. Nalipay mo wa. Yung kandidato, yati ni pari ay labtanon. Nga naman, citizen man po ko diri. Kinahanglan mo promote. Kung ang panay ko mo tingog, dako kay nag-impact. Kung kamuray mo tingog, ay inyo rin pamilya, supak ka ninyo. So, mas nindot na nga, watay gilabanan, natas to nga. Unya, hayahay jud, basta tinud-anay jud ang mong serbisyo. Hayahay, o kaluis kinuod, daghan pong politiko nga ni approve. O lipay kay sila. Ingon sila na ako nga, Father, di na nung ka mabalhin. Kaya nagbalhin ni mo basig mo, balik na po de. Sige lang. No. Ang importante, mahalaga. Sa to? Ang importante, mahalaga, no? So, ay mo kalimot na ko'y kanta nga akong i-share niyo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Itong pakpakan ng atong Ginoo. God is good all the time. Pasensya na kayo sa lugar ha dahil masikip. Bakit masikip? Dumami kayo no? And then salamat sa Diyos, hindi tayo matuloy sa balilihan, hinarang tayo ng demonyo. So ngayon, 1 hectare yon sa balilihan. Pero ngayon, may nagbigay sa atin ng 1.2 hectare po. And then kung mag-sign na, before tayo magsimula, mag-sign muna si Bishop at yung may-ari. Dahil nung una, wala pang sign, nagsimula na. Pero ngayon, maniguro tayo, dapat mag-sign na yung mag-ari bago tayo magsimula. Okay? Sa Lila. So, magtayo tayo ng maganda na chapel dahil it is owned by the Diocese of Tagbilaran po. Hindi po yan personal ko na pagmamay-ari. It is for the church. Amen? Pwede kayo magdala ng isang kabilya, isang halublak, no? Para matapos natin yan. Siguro, kung ipahintulot December or January, magsimula na tayo. Okay? So, meron nang nag-donate. More than 1 million na po ang naipon nato sa mga nag-donate. No? Kung magsimula na yan, madagdagan pa yan. No? So, magtayo tayo ng dormitory doon para sa mga malayo, meron silang matutulugan. Lalo-lalo na yung mga kailangan na series of deliverance, no? And then, yan ang plano natin. And then, maging center din sa mga pari na gustong magtayo ng team. Pwede natin sila i-train doon. So, maging training center din. Okay? So, yun ang plano natin sa 1.2 hectare. So, una, mag-sign muna yung may-ari at si Bishop para sure ball na. Amen? And then, magtatanim kami ng mga kahoy doon, mga fruit-bearing trees para kung gutumon mo, pwede mo manguha because it is our place. Amen? And then, kung may mga biyaya kayo, ngayon,
doble yung biyaya nyo sa Panginoon, pwede kayo mag-share sa ministry. By the way, ang ministry ay yung mga deliverance ministers natin, hindi na sila nagtatrabaho. Nandito na sila, kasama ko. Meron silang pamilya. At kung may nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilong bigas. 1 kilo. 1 kilo lang. No. And then, kung wala naman, ipagdasal nyo po kami. Yan po ang pinaka-importante po. Pangalawa lang yung inyong mga generosity. Yung dasal ninyo, ipagdasal nyo every night, si Father Darwin, isang ama namo, isang Maghimaya ka Maria, no? Yung team natin. Parang laging malusog, laging malakas, para mapatuloy namin ibigay yung sarili namin para sa Panginoon at para sa bayan ng Diyos. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Tinood? At sana po, ang natutunan ninyo ngayon ay i-share ninyo sa family circle natin. So, magsimula na ako and then tatawagin yung pangalan ninyo after sa prayer of liberation sa inyo. Kayo na po ang magpatuloy. Paminaw mo. Kayo na po ang magpatuloy. Because you receive the power of Jesus. When? When you are baptized. When you are confirmed. When you are going to confession. When you receive the body of Christ. You can do deliverance to your house. Natutuwa ba kayo ngayon? Alam nyo, yung mga pamilya na pumupunta dito, yung tatay ay binibigyan ko ng inspirasyon. Do deliverance for your son who is possessed. Alam nyo, pagbalik nila dito, Father, liberated na yung anak ko. Kahapon, 2. Na-liberate. Wild na wild yun. Bakit yung mga tao panatiko ni Father Darwin Totoo, hindi. Meron mga lula dito, no? Sungkod, no? Si Father Darwin doy. Siya, Ganon dahil na magpahikap mi doy. Ingon po na ako, kami lang hikap la. So, diman ini when you go to the sacrament, ang kamot ni Kristo ang nahikap ninyo. Di labaw pa sa ako kamot. Amen? I hope we will increase our love to the sacrament because it is Jesus. So, papasok na ako dito for solemn exorcism. Kung may sisigaw man, relax lang kayo. No? Huwag kayong tatakbo. Makahahabulin nila kayo. Okay? God is good! God is good! All the time! Bigyan natin papuri ang Diyos. So, maghintay lang kayo. Tatawagin yung pangalan ninyo. After prayer of liberation, mga 3 p.m. lalabas ako for anointing of the senses and anointing of the sick. And pwede na tayo uuwi lahat. Okay? Timayat? Yan. So, paalam na po sa inyong lahat at kailangan na po natin na tapusin ang ating programa. Ayan. Minadali kong ubusin yung spaghetti ko. Para makakapagtapos na po tayo. Paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!